Yung tunneling, so imagine nyo may wall, itatapon nyo yung bola. Alam natin through everyday experience na yung mangyayari dyan, lagi siyang magbabounce back papunta sa atin. Tapos, sa quantum mechanics kasi, may chance na yung bola na yon ay tatagos. So, pag tama niya dito, may chance na tatagos siya. Tapos, yung interesting kasi, tumagos siya ng walang ginagawang butas doon sa wall. Tapos, yung tanong doon is gaano siya katagal sa loob bago siya lumabas. Okay. So hello guys, ako si Philip. At ako naman si Reggie. At kami mga theoretical physicists. At nandito kami upang magbahagi ng kaalamang physics. So ngayon yung pag-uusapan natin ay yung specialty ko muna, which is quantum mechanics. Kung paano ako napadpad dito at kung ano yung mga ginagawa ko. At dahil specialty mo nga ito, Philip, tatanungin kita ng mga tanong upang maibahagi mo sa amin at mapaliwanag itong tawag na quantum tunneling time. Magsimula tayo sa kung paano ka napadpad dito at paliwanag mo sa amin kung ano yung quantum tunneling time at paano itong parte ng theoretical physics at ano yung nag-i-inspire pa sa'yo na gawin itong field na to ng physics? Papaliwanag ko muna yung kung paano ako napadpad sa research na to. Tapos pag-usapan natin kung ano yung specifics niya. Paano nga ba? So actually din nung una, so di ba tayong mga college student, mga wanderers naman tayo. May mga iba na hindi talaga sigurado sa course nila tapos mag-shift sa ibang course hanggang sa magustuhan nila yung course nila. Ako naman dati, gusto ko naman yung physics so hindi ko na kailangan mag-shift. Yung na lang is ano yung magiging specialty ko. So, noong 2014, nagkaroon ng CERN School Philippines sa National Institute of Physics. Tapos after nun, naisipan kong sumali sa Theoretical Physics Group ng NIP. Tapos, ayun, napadpad ako sa research group ni Sir Eric Galapon. At yung ginagawa niya nung time na yon is quantum mechanics. Tapos patuloyin kita. Kasi nung pag-usapan, kasi nabanggit mo nga na naghahanap ka lang ng kung ano yung magiging specialty mo nun. Kaso yung mga second year kasi tayo, yung mga subject natin, ang bigat na ng mga subject natin, tas ang bababa ng mga grades natin. Discourage sa mga panahon na yan din. Medyo na-discourage din. Kasi parang in-question ko yung sarili ko kung kaya ko ba to eh. Pero yun nga yung relatable. Pero minsan kasi isipin mo lang din na yung mga prof din naman natin, pinagdaanan din naman nila yon, naging estudyante din sila. Tapos narating nila yung point na yon ng career nila kasi tinuloy-tuloy lang nila. So ayun, disappointing siya ng mga time na yun. Pero ayun, tuloy-tuloy lang hanggang sa kaya ng palagan. Yung third year natin, lapat nila. Yan talaga yung dyan nagsisimula yung tunay na physics. Yung first year, yun lang, chill lang. Yung second year, kapag di ka na pwede mag-shift, dyan na yung dyan yung balls. Sige, so tuloy mo din sa pagkatapos nga ng CERN Philippines. So ayun, sumali ako sa group ni Sir Eric Galapon. Tapos nung time na yun, wala talaga akong alam sa quantum mechanics, lalo na yung mga research level. Tapos kahit anong basa ko ng mga paper, wala talaga akong naiintindihan. Tapos buti na lang nung time na yun, naman si Sir, encouraging naman siya. Parang sinasabi niya lang lagi na kahit hindi mo maintindihan yan, basahin mo lang. May unconsciously, may nagbabago sa brain mo. Kahit hindi mo siya naintindihan, ulit-ulitin mo lang, eventually maintindihan mo din yan. Hanggang sana, ayun, medyo naintindihan ko na yung mga research level na quantum mechanics. Tapos binigyan niya ako ng isang problem about nung binigyan niya yung problem sa akin, lang siya, may pinapasolve lang siya na differential equation. Tapos nung nasolve ko, ayun, sinabi niya na quantum mechanics yon at part yon ng problem sa time na ginagawa. So hindi ko alam na research level na pala siya. Yung alam ko lang may pinapasolve na problem. Tapos ayun, nagustuhan ko siya at tinuloy-tuloy ko na siya hanggang PhD. Anong klase yung differential equation nun kung tanongin kita? Kasi yung, alam mo yun, yung mga panahon na yun, yung kaya lang natin isolve yung mga problem sa Math 121 eh. Hindi ko na nga magawa yung mga problem set natin nun. Anong klase ka na-solve na differential equation? Second order na non-homogeneous linear differential equation. Ayos.
So, nung sinolve yun, syempre pag sa mga familiar mag-solve ng mga differential equation, kailangan mong kunin yung, anong tawag doon? Yung homogeneous solution at yung particular solution. Tapos kinumbine mo ba yung Tapos kinombine. Tapos ano pa yun? Green's function pa yun yung mga ginamit. Tapos sobrang haba na solution. Inabot ata ako ng mga 20 pages doon. 20 o 30. Tapos ayun. Ito pala yung totoong physics. Parang gano'n. Ito yung tunay na behind the scenes. Behind the scenes. Kasi yung mga makikita mo, pag nagbasa ka ng mga research papers, sasabihin na nila, gamit yung equation 1, magiging equation 2 yan. Hawa mo to. Hawa mo to. Tapos pag ginawa mo, grabe, yung haba pa. Oo, ganyan. Ayan yung mga behind the scenes ng theoretical physics. Talagang mga habang solutions. Sa anong year mo nito? Third year? Mga third year, fourth year. Tapos yung mga eureka moments na yon, yung parang stuck ka sa problem, tapos hindi mo na alam yung gagawin mo, tapos may eureka moment ka, sobrang saya mo na nasolve mo siya. Yun yung parang thrill na nagustuhan ko sa theoretical physics. Kaya na... Lahat tayo alam yan. Great. Lalo kung may magawa kang papel. At pa-fast forward yung usapan natin kasi yung mali ka na kay nila Sir Galapon. Tapos alam ko nanalo ka ng BBI nga pati best thesis. Ayan ba yung nag-ano sa'yo ng hikayat na ipagpatuloy pa yung research sa quantum tunneling o naisip mo bang lumipat ng ibang field kung sakali? Well, never kong iniisip na mananalo ako ng mga yon. Parang naging bonus na lang siya. Bonus talaga. Parang kahit na panalunan yon, parang alam ko naman sa sarili ko na ipupursue ko talaga yung physics. Kasi gusto ko yung feeling na may sinosolve at yung mga eureka moments na yan. Naiintindihan ko yan. So yung specialty ko noon is quantum tunneling time. So yung tunneling, imagine nyo may wall, itatapon nyo yung bola. Alam natin through everyday experience na yung mangyayari dyan, lagi siyang magbabounce back papunta sa atin. Tapos sa quantum mechanics kasi may chance na yung bola na yon ay tatagos. So pag tama niya dito, may chance na tatagos siya. Tapos yung interesting kasi, tumagos siya ng walang ginagawang butas doon sa wall. So isa siya sa mga weird na features ng quantum mechanics na walang classical counterpart. So hindi mo ba ang pader, di ba? Lalabas lang siya doon sa kabilang side. Lalabas lang siya sa kabilang side nang walang nangyayari sa pader. So parang pwede mo siyang isipin na parang may secret na tunnel sa loob ng pader or may secret na entrance door dito sa isang side. Na pagtama ng bola, may secret entrance door na bumukas. Tapos pagdating niya dito sa kabilang side, may secret na exit door na bumukas. Kaya siya tumagos. Kaya tunneling yung tawag. Kasi para siya na may dinaanan na secret na tunnel. Tapos yung tanong doon is gaano siya katagal sa loob bago siya lumabas. Isa siya sa mga problems na hindi pa nasusolve sa physics since mga 1920s or 30s ata. Tapos ayan yung tunneling time problem. Yan yung tunneling time. Tapos ito yung proyekto mo nung BS. Pati ba MS at PhD? Anong nagbago dun sa pagkakaintindi mo dyan? Well, specifically, ginawa ko lang siya para sa aking PhD. Yung ginawa ko sa MS, iba. Pero, the same approach kasi yung ginamit. Magkakaiba lang yung system na kinonsider. Parang gano'n. Hindi, naisip ko nga. Kasi yung pwede ko bang isipin na yung ginawa mo nga ng masters nun? Imbes na yung pader mo ay energy barrier talaga yung mga yan, di ba? So, pader talaga energy na kailangan mong malagpasan. Kasi pag mas mahina yung energy mo, hindi ka talaga makakatawid. Kasi pag particle ka nga, electron o neutron o proton, pwede ka tumawid. Ulit-ulitin mo lang. Minsan hindi. Or minsan tatalbog ka talaga pabalik. Kaso dun sa masters mo, yung gravitational field ng barrier, di ba? Yung barrier. Pero hindi ko na-solve yung tunneling time doon. Hindi ko siya kayang ma-solve. Masyado siyang mahirap para sa akin.
So, ilang taon na siya, hindi ko pa rin siya nasusolve. So, siguro, pag may time ulit, pag-iisipan ko siya. Oo. Hindi, naiintindihan natin mga Tapos nung PhD, binalikan mo yung problema. Oh, binalikan ko siya. Tapos, relativistic na yung ginawa mo, di ba? So, sa PhD ko, pag sinabi nating relativistic, parang close na siya sa speed of light yung pag-travel. So, for example, meron tayong quantum particle, yung energy niya or yung speed niya na lang, yung speed niya kapag tatama siya sa pader ay malapit sa speed of light, gaano siya katagal doon sa loob. Tapos yung naging result ko is instant siya. So, pagtama niya dito sa isang side ng pader, parang kung magta-tunnel siya, parang nan-teleport siya sa kabilang side ng pader, which is isa sa mga surprising na results. Surprising yan bilang isang cosmology, pati na intindihan ko yung theory ni Einstein talagang. Yung impact niyan. Iniisip ko nga, nasagot niyo ba yung tanong na halimbawa, paano kung yung electron na nagta-tunnel ay ang bilis niya ay yung speed of light mismo o hindi mas mababa dun? Tapos yung tunneling time din ba magiging instant kaya? Hindi ko alam kasi nagbe-breakdown yung theory namin pag ano na siya. Massless ba? Oo. Kasi may kasi bilang theoretical physicist, kailangan alam natin yung mga regions kung saan valid lang yung theory natin. So doon sa parameters kung saan valid yung theory, ayun, instant yung results. Pero pag lampas na doon, nagbe-breakdown yung theory. And isa pa siya sa mga pwedeng gawin sa future. Sa malaking parameter space naman yan na-cover nyo nga. So masasabi nyo na kapag ganito yung mabigat yung quantum particle, halimbawa electron, ganyan nga, tapos mabilis siya, tumatakbo siya malapit sa speed of light. Makaka-instant yung pagtawid niya dun sa potential. Pero may condition siya na dapat yung energy barrier dapat lang siya, nasa rest mass energy. So meaning yung MC squared lang yung parang energy barrier mo, yung maximum na pwede. Talaga? Kapag mas mataas, ano nangyayari? Hindi na namin alam. Nagbe-breakdown na yung theory. Okay. Kasi di ba pag meron kang quantum particle na nagta-travel close sa speed of light, pwede kang magkaroon ng particle creation and annihilation. So, nag-breakdown yung theory. So, hindi na namin siya sinolve. So, itutulak ko yung discussion natin, Philip. Bigyan mo kami ng high-level overview ng mga fundamental concepts ng siguro quantum mechanics at tunneling time. Ano yung mga prinsipyo na nagde-define ito bilang isang parte ng theoretical physics? Okay. So, siguro umpisan ko na lang siya sa importance ng tunneling. Bakit ba ito important? So, yung tunneling kasi, isa siya sa mga weird features ng quantum mechanics na wala siyang classical counterpart. Pero isa kasi sa mga importance ng tunneling ay kaya niyang ma-explain kung paano nabubuo yung mga mas mabibigat na elements doon sa sun at sa mga stars. So, for example, di ba, meron tayong sa sun, marami siyang hydrogen na mga atoms. So, para makabuo ng mga mas mabibigat na elements, so kailangan mag-merge ng dalawang atoms. Pero alam natin na merong Coulomb force sa dalawang yan. Magre-repel yung dalawang atoms na yan. So, para mag-merge yung dalawang atoms na yan, para makabuo ng mas mabigat na elements, kailangan nilang mag-tunnel. So, yung pader sa example natin kanina, sa case naman sa sun, yun yung parang Coulomb na potential na familiar naman tayo. Kailangan nilang mag-tunnel para mag-form ng mabibigat na elements. Tapos yung energy na nare-release after mag-tunnel ng mga
atoms na yan, yun yung nakikita natin na sunlight dito sa Earth. Tapos yung tunneling din, responsible din siya sa, for example, sa size limit na pwedeng gawin natin para sa mga transistor. Kasi 'di ba yung mga computer natin, malakas siya pag maraming transistors, pero sobrang liit ng mga transistors na yan, at yung ginagawa kasi ng transistor ay binablock niya yung flow ng current sa isang direction. So, kung masyado na siyang maliit, nasa realm na siya ng quantum mechanics, nagkakaroon ka ng tunneling if masyado siyang maliit. So nagkakaroon ng size limit yung mga transistor at kung gaano kalakas yung computer natin. So yan yung importance ng tunneling. Yung tunneling time naman na problem, actually hindi pa siya nahahanapan ng parang practical application. Hindi pa ako aware. Pero ginagawa lang talaga siya mismo ng mga theories kasi isa siya sa mga fundamental problems na kailangan talagang talakayin sa quantum mechanics. So, alaga naman yung mga katanungan na ganyan kasi yung gumagana naman yung buong quantum mechanics, 'di ba? Kahit hindi yung mga mabibigat na tanong nga gaya ng interpretation ng quantum mechanics. Ba yung pagko-collapse ng wave function, Copenhagen, nandiyan yung mabibigat na tanong na yan eh. Nandiyan din yung tunneling time kasi kapag nasagot yung mga yan, makakagawa pa ng madaming prediction, pati abubuo mo yung teorya, yung puzzle, kasi puzzle itong mga to ng nature natin. So mahalaga yung tanong na yan. At dadagdag ko, Philip, pala, kasi yung madaming application ng tunneling, look lang to ng lab. Isa pa dito yung tunneling microscope. Ay, oo. Ako bibigay na detalye kasi tunneling din ang ginagawa ng ang ginagamit dyan upang makakita tayo ng mga mas maliliit na bagay sa ilalim ng microscope. Sige, tuloy mo. So sa tunneling time, yung isa kasi talaga sa mga problem bakit hindi pa siya nasusolve hanggang ngayon kasi madaming theories na nabuo dahil sa tunneling time at marami ding experiments na ginawa para sa tunneling time. So, yung first experiment I think mamaya ko na pala i-discuss yung experiments. So, hindi nag-agree yung mga theory at experiments, magkakaiba yung prediction nila kasi yung isa sa mga problem talaga is yung treatment ng time sa quantum mechanics. So yung treatment ng time in quantum mechanics, meron siyang fundamental problem in a sense na wala tayong concept ng parang quantum time. Kaya mahirap siyang isolve. Walang standard na solution yung quantum mechanics para sagutin yung tanong na, for example, gaano katagal bago dumating yung isang electron mula sa lugar na to papunta sa lugar na to. Walang standard na method yung quantum mechanics para masagot yan. Yung weird kasi ay sa classical physics or classical mechanics, alam natin yung sagot. Distance divided by velocity lang siya. Sa quantum mechanics, hindi niya yan kayang sagutin kasi yung mga particles natin may wave property na sila. So, pwede silang nasa different places at the same time. So, hindi mo na pwedeng gamitin yung distance over velocity kasi nandun na siya sa lahat ng lugar at the same time. May uncertainty din sa dalawang yun, di ba? Kasi quantum mechanics na. So, may role din yung uncertainty principle, tapos yung wave particle duality. Kaya hindi madaling tanong yung kung gaano katagal mapupunta, for example, yung isang electron mula dito papunta dito. Kasi kung position lang ang tanong, di ba, kayang gawin yun sa quantum mechanics na nandiyan na yung mga operator na may position operator pati mga ganyang bagay. Pero walang time operator. So, yun yung problem doon. And isa siya sa mga fundamental na problems kasi baka may mga future or mga far-reaching consequences pa yung existence ng isang time operator. Katulad ng baka pwede tayong makabuo ng theory ng quantum gravity if ma-solve natin yung problem ng time.
mga future na goal ng buong field. Salamat. Napakaganda ng binahagi mo. Bahagi mo naman sa amin kung ano yung mga exciting na recent discoveries dito sa field ng tunneling time at ano ang mga contributions nito sa pagkakaintindi natin sa universe natin, sa pagkakaintindi natin sa physics, kung paano gumagana ang mga bagay. So, in terms of recent na developments, lately, wala masyadong bago na mga experiment. So explain ko yung parang history, no? So, nung mga 1920s or mga 1930s, purely theoretical lang yung problem. Bali, sinosolve lang ng mga tao. Tapos, titingnan kung mukhang may sense ba tong mga nakukompute. Tapos, nung around 1990s, nagawa yung first experiment nung tunneling time. Tapos, pinakita nila doon sa experiment, ni-report nila na doon sa loob ng pader, for example, yung time na nandito siya, nag-travel siya dito sa loob ng pader, parang faster than light. Nung time na yon, hindi niya actually na-solve talaga yung problem kasi it turns out, sabi ng mga authors, iba yung mamimeasure mo na tunneling time depende sa experiment na ginawa mo. Kaya nung mga future na experiments, mga 2010s, yung isang experiment naman ginawa nila, meron silang ato clock na tinatawag. So, sa mga familiar, this year nanalo ng Nobel Prize yung mga attosecond laser. So, nung mga 2010s, ginamit din nila yung attosecond na laser na yan para ma-measure yung tunneling time. Tapos, pinakita nila doon na instant yung tunneling time. Tapos, sa mga later experiments, may ginawa din nila ulit yung atto clock na experiment. Tapos sabi naman ng iba, hindi siya instant, faster than light siya. So yan ngayon yung debate. So itong experiments na to ay inuulit mula 2010. Kasi magkakaiba yung setup nila, sabi mo ba? Kaya magkakaiba yung sagot nila? Oo, kasi magkakaiba yung atoms na ginamit. Kasi yung ginagawa nila doon, meron silang atom, tapos iilawan ng attosecond na laser. Tapos yung electron sa atom na yon, i-absorb niya yung energy na galing sa laser. Tapos dahil meron siyang additional energy, tumaas yung energy niya, tumaas yung probability na mag-tunnel. Tapos i-measure nila kung gaano katagal yon. Yung pinagkaiba kasi, yung iba ginagamit nila hydrogen atom, tapos yung iba helium atom. Tapos meron pang ibang elements. So yung problem kasi doon, pag magkaiba yung atoms mo, may mga interaction pa yung mga electrons sa isa't isa. Kaya magkakaiba yung mga na-measure kasi magkakaiba din yung mga elements. Mas madami kang electrons eh. Yung ihabol ko lang kasi baka katanungan din ng mga tagapakinig natin, bakit di na lang parehas na atoms ang gamitin itong mga nag-e-experiment o alam mo ba dito? Well, actually, hindi ko talaga alam bakit magkakaiba yung ginagamit nila na atoms. Siguro more siya sa parang reproducibility. So, ibig sabihin, parang dapat kaya mong maulit yung results gamit yung magkakaibang experiment. So, sinecheck nila if the same na phenomena yung nangyayari if ibang atom yung gagamitin. At may nadadagdag din naman sa pagkakaintindi na natin ng tunneling time. Gumana siya sa ibang setup kasi iba yung klase ng atom na ginamit din. So yan yung mga exciting na discoveries. So in terms of understanding the universe, bilang theory, kailangan natin lagi kasi i-push yung boundaries ng knowledge natin. At isa sa mga options ay yung magkaroon tayo ng better understanding ng tunneling time at kung ano ba yung nature ng time sa context ng quantum mechanics. Isa siya sa mga foundational problems and hindi natin alam kung may possible ba siya na applications, pero kaya natin ma-push yung boundaries ng current knowledge at every time na nagagawa natin yun,
baka in the future, pwede tayong magkaroon ng mga bagong technological advances dahil sa advances ng theory. So kayo ni Sir Galapon, Sir Eric, yung mga talagang kasama sa mga world experts dito sa problema ng tunneling time. Pwede ba namin asahan na halimbawa sa future ay na confirm o na convince na yung scientific community pati lahat na halimbawa infinite yung pagka-tunnel mo? Na pwede ba maibigay sa inyo yung Nobel Prize sa ganyan? Masyadong ambisyoso ata yan. Pero yun naman talaga yung goal natin lahat, no? Or dream natin lahat na that's original kasi talaga to di ba? Original yung concept kasi ng time operator na ginagamit namin is parang original idea talaga siya na ni Sir Galapon, which is meaning original talaga siya na Filipino idea. So sige, i-wrap up natin sa huling punto. Magbahagi ka naman ng mga recommendations mo sa amin. Paano kami magiging updated sa mga progress itong tunneling time na field. Practical physics at kung anong pwede mong ibahagi na halimbawa kung may estudyante na gustong interesado dyan sa tunneling time o quantum mechanics, ano yung mga pwede mong ibahagi na resources? So, kung meron tayong viewer na interested talaga aralin yung quantum mechanics, siguro magandang starting point is aralin yung libro ni David Griffiths sa quantum mechanics. So, standard talaga siya na textbook para sa mga undergraduate level. Maganda siya. Well, assuming na nag-take na kayo ng course sa calculus at differential equations, linear algebra, kaya siyang intindihin. Tapos if may viewers tayo na wala masyadong background sa math or physics tapos gusto lang malaman yung idea niya mismo, magandang site yung Quanta Magazine at yung New Scientist. So madami siyang mga explainers ng mga different na mga physics problems at mga physics research na kayang intindihin ng mga nagbabasa ako dyan ng general public. So kung research level naman, punta na lang tayo sa archive.org. So yan ay ARXIV. Type nyo lang sa Google, lalabas agad yan. Kasi yun yung site kung saan ina-upload ng lahat ng researchers yung mga preprints nila. So preprints, ibig sabihin, yan yung mga papers na currently under review sa mga journal. So at least makikita nyo yung mga recent developments kahit hindi pa siya talaga napapublish. Pero updated kayo sa kahit yung mga published version ay ina-upload at ina-update ng mga researcher sa archive at libre lang yan. Kaya kung hindi gaya ng mga journals kasi may subscription sa mga journal at yun nga yung archive talagang useful yan na resource sa mga researcher at ring naman sa physics ang paggamit yan. May physics at math talagang ginagamit yung archive. Tapos i-check lang yung latest na version doon sa archive. Tapos usually yan na rin naman yung version na pinapublish. Yung pinagkaiba lang naman kasi sa mga journals binabago nila yung formatting. Yung content is the same pa din. So pwede ninyo na lang tingnan yung archive para sa mga research level. Ganun. So salamat Philip sa iyong mga binahagi tungkol sa quantum tunneling time. At kahit ako mismo talagang may madami ako natutunan dito. Gusto kong masubaybayan kung ano yung magiging sagot sa field na to sa future. Sige, yun lang ata for today. And next episode, pag-uusapan naman natin yung specialty ni Reggie, which is yung nanohertz na gravitational waves. Alright. So, salamat. Salamat at hanggang sa susunod na usapang physics.